Good morning po sa inyong lahat. Sa manda ko kayo naroon. At ang oras po natin ngayon sa Pilipinas ay alas 8 po. At atin pong i-update yun pong sitwasyon dyan sa Taiwan sapagkat kasalukuyang mataas at mainit po ang tensyon dyan sa pamagitan ng Amerika at saka China tungkol po dyan sa pagdalaw ni US House Speaker Nancy Pelosi dyan po sa lugar ng Taiwan. Kaya po, bago po tayo magpapatuloy, ay atin pong inanyayahan ang ating mga kababayan, lalo na po sa mga bago pa lang sa ating channel at hindi pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na rin po kayo. At paki-like and share. At click na rin po ninyo notification bell para tuloy-tuloy po kayo madaanan sa ating video. At katulad na po ng ating pag-usapan ngayon. Ito pong pag-usapan natin ngayon, isa sa issue na ating tatalakayin ay itong nagaganap dyan sa Taiwan na una dyan ay ang ating pong pamalaan at lalo na dyan sa ating opisina dyan sa Taiwan na tinatawag na MICO, Manila Economic Cultural Office, mga kababayan, sapagkat wala po tayong imbahada dyan, kundi ang mayroon tayo ay itong MICO na hindi tayo maaaring magtayo ng embassy dyan sapagkat tayo po ay kumikilala sa tinatawag na One China Policy, na ang ibig pong sabihin na hindi kilalanin ang Taiwan na bilang isang lehitimong gobyerno, kundi ang China lamang. Ayan po ang ibig sabihin ng One China Policy. Kaya po mayroon lamang tayong Manila Economic Cultural Office. Yan po yung nangangasiwa dyan sa ating mga OFW. At marami po tayong OFW dyan, mga kababayan. Dahil nga po sa mga posibilidad na maaring mangyari dyan sa Taiwan, huwag naman po sanang mangyari, na mainit ngayon ang tensyon dyan. Ito ay pinag-usapan hindi lamang ng Pilipinas, kundi buong mundong usapin po ito. At pinag-uusapan ito ngayon, sentro sa usapan. Itong Taiwan, itong tensyon sa Amerika at China. Yan po. So, ito pong paghahanda ng ating gobyerno, mga kabayan, ay talagang anytime nakaready na po sapagkat ang inilagay pong chairman dyan po sa Taiwan, yung Manila Economic Cultural Office, ay si dating Labor Secretary Bebot Bello, at bihasa niya po ni Bebot Bello yung pagkilos dyan sapagkat dati po siyang sekretary ng Department of Labor. Ayan po. Kaya ngayon ay ang ano ang magiging posibleng epekto ito sa Pilipinas, mga kabayan, kung sakali na magkagulo dyan po sa Taiwan. Ayan po yung, at hindi po natin na hinahangad na ito po ay mangyayari. Pero kung sakali na ito po ay mangyari, ano po ang magiging posibleng epekto dito sa Pilipinas? Kasi nga po, alam naman natin na ang Taiwan ay napakalapit lang po sa Pilipinas. Nasa mga 3 or 4 hours lamang yan. Taiwan na po yan. At napakalapit po natin na kapitbahay yung Taiwan. Kaya kung sakaling magkagulo dyan, ay
talagang apektado tayo. Sa, sa, sabi nga po natin, ano ang maging posibleng epekto sa atin ito? Una dyan, yung ekonomiya, mga kabayan. At ating mga OFW, ay siyempre, pagka nagkagulo yung lugar na yan, ay ililikas din po yan ng ating pamalaan pauwi dito sa Pilipinas. At alam naman natin na malapit lang yan, kaya napakadabilis lang po ang pagkilos dyan. Madali po silang i-rescue kung sakasakali. Ayun po, para po sa ating mga kababayan dyan na sa Taiwan, ay relax lang po kayo sapagkat pinaghahandaan na po kayo ng ating gobyerno. At dyan po, hindi natin kayo tinatakot, kundi atin po pinag-uusapan ito para higit kayong makapaghahanda na kung paano kayo mabigyan ng informasyon sa posibleng magaganap dyan. Ay sana po huwag mangyari at sana'y pagpatuloy po ninyong ipanalangin ito. Bagamat ito po ay naka high alert ang Taiwan at patuloy po yung military exercises dyan sa lugar na yan. Kaya yung China ay gigil na po. At hindi natin alam kung ano po talaga ang posibleng mangyayari dyan. Pero mas maigi na po yung ating paghahandaan ito para planchado ang lahat. Kaya nga po mga kababayan ay paghahanda na ito ay isa na dyan itong Department of Labor, ODOL, at itong Department of Migrant Workers under nito OPLI, mga kabayan. At iba pang tanggapan ng gobyerno na mayroong kinalaman po dito sa ating mga OFW. Ayun po yun mga kababayan. So, yan ay kasalukuyang minomonitor ngayon ng ating gobyerno. At ang ating gobyerno ay wala pa pong statement tungkol po dyan sa mataas na tensyon ng China at Amerika sapagkat kasalukuyang minomonitor pa lamang po ito. At hindi pa tayo pwedeng magsasalita o magbibigay ng komento ang ating gobyerno tungkol dyan sapagkat wala pa pong batayan kung ano po ang susunod na mangyayari dito. Kaya inaantabayanan ito at minomonitor pa lamang mga kababayan. So, yan po yun ang isa sa mainit na issue. Alam mo ito mga kababayan, ito pong nangyayari dyan. Dyan sa Taiwan ay naumpisa ito ng lalong nagkalit ang China na dumalaw yung House Speaker ng Amerika dyan. Siyempre, ang usaping ito mga kababayan, kung ati talagang unawain, ito ay usaping pampolitika kasi ito. Political figures yung House Speaker Nancy Pelosi. Hindi natin alam, no? Sa akin lamang na palagay na itong si Nancy Pelosi, bagamat nandun na tayo na hindi magagawa ito ni Speaker Nancy Pelosi na siya lamang ang magpapasya para po sa pagbisita po dyan sa Taiwan. Yan po yung totoo dyan. Pero dahil nga sa usaping pampolitika ito, di natin alam baka sino yung mga kasabwat ni Nancy dito. Pero tiyak ako mga kababayan na hindi lamang si Speaker Nancy Pelosi ang involved dito.
pati din po itong Pentagon o administrasyon siyempre ni President Joe Biden at iba pang ahensya dyan sa Amerika, mga kababayan. Ay bagamat ito ay naka-schedule, nais ng Amerika na talagang subukin nila yung China kung talagang totoo ba yung sinasabing pagbabanta nila, mga kababayan. At talaga namang may mga binitawang salita ang China tungkol po dyan sa pagbisita ni Nancy Pelosi dyan po sa Taiwan. At pero napansin natin na wala pong nangyayari sa ng mga banta. Pero hindi pa po tapos ang lahat. Alalahanin natin, mga kababayan, na sa ngayon, hindi natin alam kung ano ang iniisip ng China. At ang alam natin ngayon ay talagang mataas ang tensyon sapagkat itong nangyayari dyan sa ginagawa ni pagdalaw ni Nancy Pelosi dyan sa Taiwan ay talagang gigil na gigil po yung China. Mga kababayan, alam naman ang Amerika kung gaano ka tuso ito. Pagdating po dyan sa mga ganyang usapin, at ito ay inuulit ko po malinaw na usapin pampolitika ito. Kamakailan lamang ito pong press conference ng spokesperson dyan na sa Pentagon ay nagsasalita tungkol po dyan sa issue na yan. At sinasabi niya na hindi sila natatakot na sa China. Hindi sila nasisindak. Kaya po, mga kababayan, ay hindi lamang si Speaker of the House Nancy Pelosi ang involved nito. Maraming sangay ng tinatawag na American offices dyan na involved dito, mga kababayan. So, yan po, mga kababayan. At tayo ay humihiling na magmanalangin ang bawat isa sa atin na huwag naman magkaroon ng kaguluhan, mga kababayan, dyan po sa Taiwan. Alam na po natin ang issue dyan. Dahil po sa One China policy, ay gusto ng China na sila lamang ang kikilalanin, hindi po yung Taiwan. Kaya inakusahan nila ang Amerika ay lumabag sa One China policy. At iniisip ngayon ng maraming mga ambassadors around the world ng China na iniisip nila na ito pong Amerika ay binubuli sila at sinusubukan yung kanilang kakayanan. Mahirap yun, mga kabayan, sapagkat kung ganun ang kaisipan na nasa isipan ng China, hindi lamang itong mga ambasadors na kapaligid sa buong daigdig ng China, ay nagbibigay na po sila ng statement tungkol dyan. Ayun po yung kanilang kaisipan ngayon, na binubuli sila ng Amerika. Kaya nangangailangan ito, mga kabayan, ng inyong concern na prayers para po sa mataas na tensyon na yan. So, sunod po nating pag-usapan na ito pong usisa o pagtutok ni President Bongbong Marcos itong tinatawag ng food and security at ekonomiya, mga kababayan, sapagkat kung inyo pong napapansin ngayon, ilan sa ating mga bilihin ngayon ay bumababa. Bakit po? Sapagkat yan po yung dahilan sa
paglabi ng ating Pangulong Marcos dyan po sa food and security, ah, food product, mga kababayan, at lalo tigit sa ating ekonomiya. Sapagkat kung inyo pong natatandaan, ito pong ating Pangulo ay nilalabi niya po itong ating mga farmers o kinakausap ng ating Pangulo itong ating mga farmers. Noong bago pa man siya umupo sa pwesto, mga kababayan, doon po nag-umpisa ito. At hanggang ngayon, kaya nga po dito ay nahanapan ng solusyon ng ating Pangulo kung paano ibababa yung mga ilang mga produkto dyan sa ating bayan. Ngayon nga po ay napapansin natin may bumababa na ng mga bilihin. Yan po ay dala sa gawa ng ating Pangulo sapagkat tinututukan niya po ito. At diyan ang pag-upo mismo ng Pangulo sa ano tawag niyan? Department of Agriculture, mga kababayan, ay isang malaking bagay yun na siya mismo muna ang pupwesto bilang sekretary ng Department of Agriculture, mga kababayan, sapagkat malaking epekto ito at pakinabang ito sa ating gobyerno sapagkat yung malaking epekto nito, mga kababayan, ay nakakatulong yan. Nakakatulong yan kasi sa mawala yung mga sindikato dyan, mga kabayan. Isipin mo, noong nakaraang administrasyon, nakaraang Agriculture Secretary dyan, mga kabayan, nakilala na ninyo, hindi na natin babagitin kung sino yun, ay napag-usapan at napabalita na mayroon talagang sindikato doon na nangyari, mga kabayan. Ay mamantakin mo, pwede ba natin sabihin na pati yung undersecretary hindi alam ang ginagawa ng secretary sa Department of Agrarian o Agriculture, mga kabayan? Siyempre alam yon, pero palibhasa ito ay sinindikato. Kaya ang lumalabas na resulta ay nagmahal po yung bilihin, lalo na yung rice, sapagkat mayroong mga ganid na nasa loob po ng departamento. Yan po yun ang nangyayari, mga kabayan. Pero tingnan ninyo ngayon na ang ating Pangulong Marcos ang pansamantalang umawak ng Department of Agriculture, mga kababayan, ay unti-unting napaganda o napabuti at bumababa ang ilan sa ating mga bilihin. Bagamat hindi pa naman ganap lahat, ngunit nakita natin yung resulta sa pag-upo ng Pangulong Marcos dyan po sa Department of Agriculture. Yan po yung bunga ng upo ng ating Pangulo dyan po sa departamentong yan. Yan po yung ating nakita di ba? Di ba, di nyo ba napansin ang ating bilihin ngayon ay napapansin natin mayroon ng bumababa ng mga presyo ng bilihin. Kaya malaking pakinabang po ang pag-upo ng ating Pangulo dyan. Pagkat yung mga sindikato dyan na dati ay namamayagpag sila. Kaya nagkalitsi-litsi yung ating tinatawag na rice, yung ating mga bilihin. Dahil po dyan ay hinaharangan dyan sa mga sindikato dyan sa loob ng departamento niyan. Ngayon,
hindi na sila pwedeng pupurma dyan sapagkat ang sekretary ng Department of Agriculture ay ang Pangulo mismo. Okay? So yan po mga kababayan eh. Kaya kung nais talaga na natin na ang ating gobyerno ay mapabuti, ay dapat po natin tulungan ng ating Pangulo. Suportahan po natin siya sa kanyang ginagawa para sa bayan na mabuti. Yan po yun mga kababayan. Sunod na issue natin pag-usapan mga kababayan ay issue naman tungkol sa COVID-19 mga kababayan. Ay ito pong COVID-19 natin ngayon mga kababayan ay kung inyo pong napapansin ito ay bumababa na po ito, humihina na po yung COVID. Pero alam ninyo, ilan po sa ating mga opposition dyan, yan lang naman ang ating mga kritiko dyan sa ating gobyerno. Sa halip na naging opposition sila, opposition pa sila na naging negative sa lahat ng bagay. Hindi sila opposition na nakakatulong sa gobyerno, kundi sila ay nakakatulong pa sa pagsira sa ating gobyerno. Tingnan mo ngayon, itong mga kritiko, lalo dyan sa opposition, ay tulad ni, pangalanan ko na ito, identified naman talaga ito na opposition, itong si Risa Hontiveros, mga kababayan, ay lagi pong negative ito na opposition. Hindi niya tinitingnan at alam niya at alam natin na alam niya na dapat niyang suportahan na ito pong mabuting naging resulta sa paghina na unti-unting mawawala yung COVID-19 sa ating bayan. Hindi ang ginagawa niya lalong pinapalakas o ginagatungan na nandyan para po ang COVID. Laging negative. Ganun kasama ang budhi ng ating oposisyon dito sa ating mga kababayan. Kung dapat ang kapakipakinabang na oposisyon sa ating bayan ay dapat maging constructive oposisyon. Katulad po sa ibang bansa, mga kababayan. Ang oposisyon ay magiging kapakipakinabang at kailangan din po ang oposisyon dyan po sa loob ng pamahalaan. Kasi alam niyo kung bakit. Para mayroon pong nagbabalanse o equalizer sa anumang mga batas o mabuti o hindi mabuti na nakikita, mga kababayan. Pero ang paghina ng COVID sa ating bayan ay good news po yan, mga kababayan. Ito si Risa Hontiveros, iba lumalabas na hindi po siya sumasang-ayon sa ganitong usapin. Ay dapat ang oposisyon ay magiging kapakipakinabang sa ating pamahalaan kung ano yung tama suportahan, tulad po sa mga oposisyon sa ibang bansa. Yan po yung dapat, mga kababayan. Pero dito sa atin, iba pagka-oposisyon, opposition na forever, negative forever. Yan po yung hindi mabuti sa ating oposisyon, mga kababayan. Minsan dapat kung mabuti naman, suportahan po natin. Kung tayo po oposisyon, suportahan natin yung mabuti. Kasi inilagay ka dyan ng taong bayan sa iyong trabaho
ay dapat magiging kapaki-pakinabang ka rin doon po sa ating bayan. Hindi yung destructive opposition. Ayan po yun mga kababayan. So, ayan po yung ano pang sasabihin natin dito. No? Talaga namang yan po yung katotohanan. Kung ang oposisyon na wala namang silbi sa ating bayan, ay dapat na po nating pagpasyahan. Tayo mismong mamamayan ang magpapasyahan yan. Huwag na po natin tangkilikin yan sa susunod ng mga panahon. Yan po yun. Kaya ang magandang posisyon, isuportahan natin yung tama, yung mabuti, yung kabutihan para sa ating bayan. Yun. Dapat itong posisyon ay kayo ay kapakipakinabang. Ganun naman talaga. Diba? Tayo sa gobyerno. Ang tawag yan ay constructive opposition yan. Dapat mag-iisip naman yung ating mga oposisyon kung paano makakatulong sa ating gobyerno. Dapat ganun po ang ating oposisyon. Pag-isipan kung ano pong dapat gawin. Hindi yung mag-isip ng mga negatibong bagay na wala namang silbi. Ayun po yun mga kababayan. Teka, meron lang po akong bago po makalimutan mga kababayan. Ito nga palang Philippine Sea Agency mga kababayan. Itong Philippine Space Agency mga kababayan. Philippine Space Agency ay kinumpirma ang debris na bumagsak dyan po sa West Philippine Sea, na nakalutang dyan po sa West Philippine Sea, ay nakita ito ng ating mga fisherman, ay galing po sa tinatawag na Long March 5B na rocket ng China, na yan po ay bumagsak sa kalawakan, mga kababayan. Pero wala pong statement yung ating gobyerno tungkol po dito sa pagbagsak ng Long March 5B rocket ng China sa ating karagatan mga kababayan. Wala po. Hindi po nagpalabas ang ating gobyerno. Hindi natin alam kung bakit. Ito po ay nagkahiwa-hiwalay. Mayroon din pong bumagsak na sa lugar sa Malaysia at dito sa Pilipinas, mga kabayan. At hindi lang ito ngayon ang nangyayari, itong pagbagsak ng mga debris ng rocket ng China, mga kabayan. Kahit nung una pa man ay nangyari na rin po ito, yung pagbagsak ng mga debris ng rocket ng China. Yun po. Kaya mga kabayan ay tahimik po ang ating gobyerno dito at wala pang statement. Yan po yung nangyayari dyan sa rocket ng China. Kaya atin pong babalikan ito pong issue dyan sa Taiwan ay manatili pong ipanalangin natin. Ayun pong mataas na tension dyan na sana'y huwag naman magkaroon ng kaguluhan at maagapan pa. Ngayon mga kababayan ay hindi natin alam kung ano po ang iniisip ng China, mga kababayan. At tatandaan natin na ito pong pagbiyahe o flight ni Nancy Pelosi dyan ay talagang mahigpit po ang seguridad. Daig pa po Presidente ng Amerika. Mayroon pong 8 fighter jets na naka-escort sa kanya at nakasakay siya siyempre ng official
plane ng Amerika, Air Force. Di natin kung anong number ng Air Force. Kasi yung Air Force One sa Amerika ay pang-presidente po yun. Basta yun po yung nagaganap dyan na seguridad. Kaya inuulit ko po, yung China po ay nagagalaiti talaga. Gigil na mga kababayan. Kaya wag alala ang ating mga OFW dyan sa Taiwan. Muli ko pong sasabihin sa inyo ito na nakahanda po ang ating gobyerno, ang mga sangay ng ating gobyerno, agency ng ating gobyerno o departamento na ililikas kayo kung sakaling magkagulo dyan. Yan po mga kababayan. Pansamantala, yan lang muna ang ating pag-usapan ngayon. Atin pong sinikap na bigyan natin daan yung request ng ating ilan sa ating mga kababayan na bigyan natin ng mataas na oras itong ating pagsasalita, mga kababayan. At ito po ay ating ginagawa at mayroon na po tayong mga maraming issue na ating pinag-uusapan. Hanggang sa sunod po natin ng video, magkita-kita tayo. God bless po sa inyong lahat.